kung pwede siyang pumirma, ano hong ginawa niya, nanggulo siya, no? Pero baka pwedeng ibalik natin doon sa issue na pipirma siya ng waiver. O baka ngayon, nagtutulog-tulugan naman ho. Kaya we followed yung sequence ho. Kaya hindi kami mabobola ng mga ganyang parang seryoso. I will respond by saying, sir, that I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC. At saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Baski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Sana ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Lalong-lalo na yung mga kababayan nating OFW na napakatindi kung makasuporta sa PH Update. Palakpakan ho muna natin yung mga kasama nating OFW dito. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to, pag-usapan ho natin ang ambush interview nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos ng TWAD Committee hearing kahapon dyan sa House of Representatives. At pasadahan na rin ho natin yung naging pagtatanong nitong si Romeo Acop dito kay Tatay Digong. Wala rin ho siyang napala. Grabe talagang bagsak ho lahat ng aso ni Tambaluslos kahapon dyan sa hearing. Yan si Brosas, yan si Franz Castro, yang si Dilima, si Trillanes, si Abante, lahat ho sila talagang kinamada ho sila nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo na ho mga kababayan, yung mga bago lang sa PH Update, kaligayahan lang natin, isang like at isang subscribe lang ho. Sobrang saya na ho natin dyan. No? Kaya naman, kung di pa ho kayo nakasubscribe sa PH Update, i-click nyo na ho yung subscribe button dyan sa baba. Wala hong bayad dyan mga kababayan. Umpisa na ho kaagad natin to dito sa ambush interview nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Game. Napansin namin na dyan nag-gigil po kayo, may Senator Trillanes kanina. Ano po nangyari? Kaya ang gigil ko, nagkati na lang kasi wala mo nangyari. Wala. Sir, haharap po kayo susunod na hearing. Ma'am, natapos naman ako lahat. Bakit pa ako tatawagin nila? Awa naman sila. Kaya nga no, di ba, halos lahat na lang ng tanong. Pati yung kasaysayan ni Tatay Digong, ikinwento niya na dyan sa TWADCOM. Kaya paging tayo dito sa PH Update, wala na ho tayong nakikitang dahilan kung bakit kailangan pang dumalo dyan sa pagdinig na yan, sa mga susunod na TWAD Committee hearing dyan sa House of Representatives. Wala na ho eh. Diba? Nasagot niya na lahat. Meron ka bang death squad? Ano ba yan, DDS na yan? Lahat to nasagot na niya. Ngayon, yung hamon na pumirma ng waiver itong si Tatay Digong, abangan nyo ho mga kababayan kung ano ang pabalik na hamon ni Tatay Digong dito sa mga pabidang congressman na to dyan sa TWADCOM. Ilang oras kami how many hours kami Grabe how many hours naman kami yan. Almost 12 hours kami biro mo yan. Sa edad ko, sunod ko niya, wala na, pagtindig ko, diretso na ako sa, ano bang mura? Puniraria Pass o Puniraria, mamatay na tayo niya sa edad ko. Hindi, di ba? Saka yung konsiderasyon, kahit sinabi ni Tatay Digong kagabi na okay lang, sige, hanggang alas 2, kahit hanggang mamayang alas 6, okay lang ako dito. Yung tipong konting konsiderasyon, alam nyo naman na itong mama na to, na makikipagsabayan, kahit na alam niya na medyo matanda na, may nahihirapan na, para lang masatisfy yung mga pagtatanong nyo na nandyan si Tatay Digong. Binigyan niya kayo ng pagkakataon. Ngayon, pinaalis nyo siya, ayaw pa niyang tapusin ang pagdinig, gusto nyo nang tapusin, kasalanan nyo na yun. Kung sa susunod hindi dumalo si Tatay Digong, tayo sa totoo lang gusto nating naririnig nagsasalita itong si Tatay Dig. Pero diyan sa edad niya na yan, pagpahingahin niyo na humuna itong si Tatay Dig, di ba? Retirado na, puro stress pa binibigay niyo sa kanya, mahiya-hiya naman kayo. Bago yan mga kababayan, gusto ko muna natin i-shoutout yung mga kasama natin dito sa PH Update na talaga namang pagka nagpi-premiere ho tayo, napakatindi ho nila kung sumuporta. Ito mga kababayan, itong si Shali Rigor, maraming salamat ho sa papapakulay. No? Ito, bagong member, welcome, Ma'am Susan Bartolome. Maraming salamat ho sa pagpapamember. Etong si Ma'am Susan, salute sa mag-asawang Cardema. Talaga naman, napakahusay ho nila. Itong si Maca Duterte, ingat ho kayo dyan sa New Zealand. Maraming salamat ho sa New Zealand. Si Ma'am Susan Fujikawa, Madam, maraming salamat. Grabe naman itong si Ma'am Susan Fujikawa. Palakpakan ho muna natin, mega love shoutout. Grabe panig talaga sila sa mga kriminal. Nakakasuka na. Oo nga, Madam, talagang wala ho tayong magagawa. Talagang ganyan ho yung mga congressman na yan. Ituloy ho natin mga kababayan. Sir, kung Zoom po, via Zoom. Ayaw ko. Online. Ayaw ko.
So hindi na kayo pupunta, sir, sa mga susunod na pagdinig? Hindi. Maybe not. Yeah, depende mo. Ano mo, may pera ako. Hindi man sasabi wala. Pero yung savings ko, ma'am, hanggang kailan ako mamatay? Hindi ko malaman. I am 82 now. Hindi ko malaman kung mag-abot ako nung nabinta. Na yung savings ko, wala man akong propiedad, wala akong negosyo. Kung aabot ba yan? Kung mag-abot ako ng 91, saan ako maghanap ng panggasto? Mag-suicide na lang ako kasi maghingi pa ako sa mga anak ko na hirap rin. Pero sir, sinabi po kanina na mahigit may Grabe naman, no? Talagang, ano lang, simple lang. Pupunta ako. Pinapunta nyo ako ng isang beses. Okay lang, pupunta tayo dyan. Walang problema. Pero pagka pinangalawahan nyo na yan, pinangatlonahan nyo na yan, ibang usapan na yun. Umuwi nga naman ng Davao tong si Tatay Diggs. Tapos, mayat maya, pinapatawag niya siya. Mauubos nga naman yung retirement, niya, di ba? Yung mga naipon niya. Shoutout din, dito kay Clinto Diesto. Maraming salamat, Hello, watching from Brisbane, Australia. Ingat ho kayo sa Australia. Maria the Explorer, Hong Kong, maraming salamat. Itong si Madam, ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Itong si Ma'am Fujikawa, member na rin ho siya. Maraming salamat sa mga talaga naman napakatindi kong sumuporta, mapa-video. Ito si Ma'am Jessica, maraming salamat ho sa $5. Hayaan lang ho natin nagpe-play yan dyan. Diretso lang ho natin ang ating pagbibigay na reaksyon dito sa ambush interview. Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuloy! may 2 billion daw kayo, pero minamalit nyo ba ang tingin nyo sa akin dahil hindi ko ba kayang kumita ng 5 billion pesos? Naku, Opo. Sinabi nyo kanina. Dahil nagtrabaho po kayo since you were born in 1945. Counting mo lang yan, ma'am, hindi man pera. It's easy to count, but that's not money. Sino mong may 5 billion dito? Kasi may-ari itong building na ito, walang 5 billion. Pero sir, willing... Alam mo, ma'am, pag ako ang nagsalita, you must learn how to, kung kailan ako nagbibiro. Pag nagsasabi ako ng imposible, biro yan. Sir, ano na Pero pong final decision? mapanggang sa ngayon, katagal-tagal nang nagsasalita nitong si Tatay Digong sa media, di pa rin ho siya nakukuha nitong mga mainstream media na to. Buti pa naman yung mga nasa social media, yung mga taga-suporta ni Tatay Digong, alam na alam, kabisadong-kabisado. Ayan, biro lang ni Tatay Digong yan. Huwag niyong totohanin yan, di ba? Ganun do tayo dito Pero itong mga mainstream media na to, since 2015, election para sa 2016, nandiyan na si Tatay Digong, hindi niyo pa rin kabisado hanggang ngayon. Decision niya sa bank Pag waiver? naiba ang nagmukha ko, tapos nagkagat ako ng ngipin, ibig sabihin galit ako at gusto ko magsalita. So sir, ano na pong gagawin Ano nyo? pong decision niyo sa bank waiver? Pipirma po ba kayo ng bank waiver? Lahat, hindi lang ako. What do you mean lahat? Lahat. As in lahat. Sino po? Sino-sino po? Lahat na gusto kong ituro dyan. Pati yung nakaupo doon sa harap ko. Dapat lang, no? Sa tingin natin, dapat lang ho. Kasi ang aangas nitong mga congressman na to, sila nga ho dyan sa House of Representatives, di ho natin malaman kung paano nila winawaldas yung perang pinagkatiwala sa kanila ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung hinahamon nila na mag-sign ng waiver itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat pangunahan itong si Barbers, yan si Abante, yan si Paduano, yan si Gonzales. Ako si Don Gonzales, hindi mag-sign yan. Si, pangalan nito, si Dan Fernandez. Dapat lato sila para magkaalaman na pinipintahan nyo ng napakaitim itong si Tatay Digong. Ang tanong, kung kayo ba hahamunin din ni Tatay Diggs na magpumirma kayo ng waiver para magkaalaman kung talagang yung mga nag-iimbestiga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang malinis din, di ba? Ang hirap po kasi dito, imbestiga itong mga congressman na to, sila naman ho pala kung ano-ano mga kabalbala ng mga pinagagawa nila pagka hindi na ho sila nakaharap sa camera. Lalo na, shoutout dyan kay Dan Fernandez, ha? So may condition po, kailangan Bakit ako lang? Para makita talaga ng tao, yan. Yun ang pera ko. May inyo. Bakit ako lang? Parang trying to, anong tawag sa Bisaya, daog-daog. Ano bang tawag niya daog-daog? Grabe. Oo. Hindi nyo akong inaapi-api. Yun kasi ang hilig nila dyan sa, dyan sa Tuadcom, yung mantakin nyo, pati kasama nila, ha? Yung asawa ni Cardema, mantakin nyo, pati yung kasama nila na kung saan, ang sinasabi lang niya dito, wag lang natin kausapin yung mga
pinaghihinala ang tulak na natumba dyan sa war on drugs ni Tatay Diggs. Ibtataan din natin yung mga pamilya nung mga nabiktima ng mga durugista na to. Yung mga ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho, pumapasok sa eskwelahan, at ginawan ng hindi maganda nitong mga lulong sa ipinagbabawal na gamot na to. Dapat hingin din natin yung kanilang mga punto de vista para at least maging parehas, kasi pinakikinggan natin si Mabilog, yan si Kerwin Espinosa, yung mga preso na di umanong gumurgur doon sa tatlong Chinese o dalawang Chinese. Kung ilan man niya, wala ko tayong pakialam dyan. Gurgurin nyo lahat ng nakakulong na drug lord, wala kaming problema dyan. By all means, ubusin nyo lahat ng drug lord. Wala tayong problema dyan, no? Ang may problema lang naman dyan, yung mga nasa tuwadcom, di ba? Ayaw ho nilang mangyari yun. Di natin mawari bakit ayaw nilang magurgur itong mga na to, itong mga durugista na to. Nabi niyo, sir, na inaapi po kayo kanina? Hindi ma'am, pikon. Sanay na ako. Kanina po, Sir, sir, ilang nabanggit po niyo ba na si 1 million pesos kayong pinibigay para sa pagtulong sa mga pulis po na naasunod dahil sa pagpapatid Yes. ng war on drugs. Tutuparin niyo po ba? Ano, madali man. Alam mo ma'am, pag hindi ka kurakot, hindi ka naghihingi ng pera, madali mag-raise kung kailangan mo. Isang salita mo lang dyan sa mga Chinese businessman bigay yan. Pero kung ginagatasan mo yun araw-araw, Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to at hindi pa kayo nakasubscribe, naku, pindutin nyo na ho yung subscribe button dyan sa baba. Wala hong bayad yan. Yan hong pinakalibre, ha? Yan hong pinakalibre sa lahat ng libre. Yung subscribe button dyan sa baba. talagang wala kang makuha. Especially when you are no longer in power. Sir, kung mag-chip in po yung mga congressman para sa pamasahe po ninyo papunta dito, okay lang po ba yun sa inyo? Kung mag-ambagan sila para po sagutin yung pamasahe niyo pagpupunta po kayo para sa susunod na hearing. Okay man ma'am. Ticket na lang, bayaran nila. Bayaran nila dito yung PAL. Ang PAL namang magbisyo ng ticket doon. No change of sa paghawak ng pera. Kung kayo po ay Grabe naman, no? Talagang gustong gatasan itong mga nitong mga congressman na to, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi pagka si Tatay Diggs nandyan sa Tuadcom hearing, talaga naman mabenta sa takilya, ika nga. Pinagkakaguluhan ng sambayan ng Pilipino. Kahit pumunta ho kayo dyan sa House of Representative YT channel, makita nyo ho mga kababayan, pagka ang issue dyan, Duterte na, automatic, napakadaming napakadaming nakasubaybay. Talagang yung mga kababayan natin nakasuporta dyan. Pero pagka yung si Tambay, yung mamimigay siya ng ayuda, naku, wala akong nanunood. Yung dito sa Congress, kaya rin po ba si Vice President Sara Duterte na gawin din yung katulad ng ginawa niyo, umattend din po sa hearing, dito sa camera, take ng oath? Yeah. Palagay ko naman, kung ano yung natutunan niya sa akin, gano'n rin ang gawain niya. Sir, Saludo, sumulat na po ba saludo sa kay inyo yung Tatay. ICC na naging bitang makausap kayo? Ayaw ko sila kausapin. Pero may natanggap na po ba kayong ulat or tawag o kahit ano man po na Wala. At bakit ko sila kausapin? Si Senator Bongo po kaya may naikwento kung sinulatan na siya? Naku, Ma'am, matagal kami hindi nakikita yung naging senador na sa Yoto As Bongo. Hindi na kami nagsasama niyan since he became a senator. He ceased to be my aide yung naging senador siya. Sino po ba naging bita kay Tini Sara na lumalo po kayo? Ma'am, Sino po ba ang nagsabi kay Tini Sara na sumama po? Dito. Tapos sumala po kayo? hindi Sariling, hindi. Mas ayaw ko yung may anak ko ngayon. Ano ko eh. Sir, question lang. Kasi sinabi po nila na yung oath po, under oath, sinabi niyo po sa Senate na hindi totoo yung nanlaban narrative. So, ang hindi parang pinagkanulo niyo pa po yung depensa sa yung defense ng inyong mga pulis. Na, Yung nanlaban. Kasi hindi po siya totoo, sinabi niyo po. Na inuudyukan ang mga suspect na manlaban. So, parang pinagkanulo niyo pa po. yung mga pulis. may iba ng laban, may iba hindi. Hindi naman lahat pwede mong patayin. How can that be? You kill every criminal in town? Sir, yung pagsabi niyo po sa police na i-encourage yung suspect na manlaban, joke niyo po ba yun o seryoso po yun? Pagka-criminal, ma'am, sinasabi ko talaga, pabunutin mo para you'll have an excuse to shoot. Hindi po yung joke, seryoso. Hindi po. joke. hindi joke yun. Ayaw ko ng... Wala, may problema kayo doon? Kami kasi dito sa PH Update, kung kayo may tatanungin nyo, wala kaming problema dyan. Diba? Walang problema kahit basta pabunutin nyo. Ubusin nyo yung mga kriminal na yan, walang problema sa amin. Ang tanong, ba't ba obsessed na obsessed kayo sa mga kriminal?
Nalilito na ho tayo eh. Pati dito sa mga media na to. Dapat nga, pagka merong na tumutumbang kriminal, yung mga ng laban, dapat may isa kayo sa mga masaya. Diba? Fourth stake nga kayo eh. Okay, kayo isa kayo sa mga, kumbaga, pagdating sa nation building, dapat kasama kayo dyan. Diba? Kasama ang dyan, yung media. Kaso ang problema ho dito, yung naratibo ng Tuadcom, yun ho ang sinususugan ng mainstream media. Tayo lang ho, mga kababayan, mga vlogger lang, nasa social media lang, yung mga talagang gigil na gigil dito sa mga kriminal to. Pero pagdating sa mainstream media, human rights. Paano naman yung human rights na naging gripo yung tagiliran dahil hinold up? Paano yung mga yon? Paano yung mga, nako, ewan ho natin. Criminal, one less criminal for a day. Maligaya na ako niyan. Ayaw mo pa yan. Wala isang kidnapper taken away from your community. Sa bagay, wala na silang headline, di ba? Itong mga mainstream media na to, kung sakaling mabawasan itong mga kriminal, wala na ho silang pang-headline. Yan ang gusto nila, yung maya hold-upan, yung gurguran, yung talagang puro krimen. Kasi mainit, yun po kasi produkto nila. Produkto ho ng mga yan, yung mga balita. Ano ba ang katotohanan? Ano ba ang totoo talaga pagdating sa mainstream media? Ang balita mabenta pagka bad news. Tanggapin na ho natin 'yon. Ganun ho talaga sa mainstream media. Pero sa social media, ibang usapan naman ho dito. Mas gusto naririnig ng mga kasama natin, yung mga kababayan natin. Yung mga good news lalo na dito kay Tatay Digong. Pero pagdating sa mainstream media, pagka madugo, mabrutal at talagang makapanindig balahibo, yan gusto nila, di ba? Kini-KMJS pa nila yan. Ganyan ho, yung mga sinusoko-soko pa. Ganyan sila kasi yun ang mabenta sa tao. Yung controversial ba? Yun ang gusto nila dyan sa mainstream media. Kaya siguro ngayon, malamang yun ang dahilan nila kung bakit ayaw nilang maubos itong mga kriminal. At tingin niyo po, sir, hindi po yung nakaka-incriminate sa inyo na sabihin na sinabi niyo po yun sa police? Bakit? Hindi naman ako ng patay. Sinasabi ko lang. Why would it incriminate me? Upon what grounds? Pagsabi Yan. daw po It might be improper, but certainly it is not unlawful. Yung nagtanong, mag-ano ka muna, mag-abogado ka muna. Nagmumukha ka na namang parang ikaw si parang ikaw si Luistro Wala. Sige, eto kasi sinusubukan din nilang dyan si Tatay Digong, kumbaga, i-corner rin itong mga media na to. Paano nyo mako-corner itong mama na to na 14 hours na ginisa dyan sa Tuadcom at walang napiga ni katiting na ebidensya sa kanya o kung ano mang impormasyon na makakapagpahamak sa kanya na kung saan yung mga nasa Tuadcom, balita ho natin, malalaking law firm ang gumawa sa presentation, sa mga tanong ng mga congressman na yan kay Tatay Digong. Lahat ho yun nasagot ni Tatay Digong. Kayo sa media, huwag niyo sabihing matagal na kayo nag-i-interview. Hindi kayo makakapalag kay Tatay Diggs. Kahit ano pang galing nyo, tulog nyo na lang yan. Wala man akong nagawa na nag-cooperate ako. Sabi niyo po kasi kanina, sir, magmadali na sila, hurry up. Ano pong nagpabago ng isip niyo kung bakit gusto niyo na pong makipag-cooperate sa amin? Hindi, kasi matagal na yan, ma'am. Mamamatay na lang ako. It's about 10 years in the making. Kailan ba matapos yan? So kapag sabihin po ni President BBM na mag-join na po ulit tayo sa ICC, okay lang sa inyo? Anytime. Abogado ako, ma'am, so alam ko kung ano ang dapat kong gawin. Thank you so much po, President. Ayun na nga mga kababayan, yun hong naging napakalupit na mga sagot nitong si Tatay Diggs diyan sa mga media Ito, sa bahagi ng video natin na to, panoorin naman ho natin ang tanungan, ang sagutan nitong si Romeo Acop at nitong si Tatay Diggs. Ito, diretso na ho tayo, panoorin na ho natin. Sendanya. Mr. Chairman, may I just interject for... First, is this a short interjection? Yes, it's just in Grabe, connection also with what Senator Dilima said. Pagka si Trillanes, anytime na mag-interject, okay lang. Pero si Tatay Digong, gusto lang niya sumagot, di pwede. And what Congressman Adjong. With the permission of Congressman Sendanya. Make it short, please, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. With all due respect to Congressman Adjong, but he's working on the assumption that Teka lang, Brad, bago natin ituloy to. Kung di pa ho kayo nakasubscribe at umabot ho kayo
sa bahagi ng video natin na to. I-comment nyo ho kung nasaan kayo ngayong mga panahon na to at mag-subscribe ho kayo dyan kung di pa kayo nakasubscribe sa PH Update. Maraming salamat ho. Seryoso, honest to goodness yung war on drugs. As we found out and as what I presented a while ago, everything is a ruse. Lahat po yon ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yon. It's just a form of social control, matakot lahat, and it was very effective. Sinampulan si Senator De Lima, pinakulong na walang na fabricated charges. Kaya wala na, kumaga umatras na lahat. So it was all about that. Pero titignan nyo what happened after. Yung grupo niya, yung sindikato niya, sila Michael Yang, sila Pulong, Charlie Tan, started importing illegal drugs Kala ko mo mabilis na interjection lang. Ba't ang haba naman yan, Brad? through the front door sa customs. Pero ang ginawa nila nung una, a few months nung start ng administration niya, binabasag nila yung mga laboratory everywhere with the projection na seryoso sila sa illegal drugs, pero mga kompetensya nila yon, yung local shabu manufacturers. So nung na-abolish na nila lahat, in-import na nila through the front door. Ngayon, magkano ang presyo nung shabu at that time nung kanila tumaas? So yung cartel nila ang nakinabang nung monopolization ng drug war. Cartel Kaya nga, talaga, sa galit niya, kunyari, sa pagpe-pretend niya ng galit siya sa illegal drugs, pero nung in-import yung 11 billion na shabu, yung 6.4 billion na shabu, then a few others na in-import, meron bang sinabihan si Duterte na kung sino yung drug lord behind it? Wala po. Tapos ito po yan. Sino po yung customs commissioner na nung time na yon? Si Faeldon sa 6.4, si La Peña nung 11 billion. 'Di ba? Pinadaan sa customs. Kung talagang galit na galit ka at hindi mo kasabwat yung nagpasok na yon, you should have hung these people kung talagang ganun siya magsalita eh. Pero anong ginawa po niya? Pre-promote niya. No? Pre-promote niya po ito. Prinoteksyonan niya kasi mga kasindikato niya. Then, Ano yan? Seryoso, pinagsasalita nyo, dyan sa hearing nyo na yan, yung okay lang na mag-aakusa ng kung anong mga akusasyon itong si Trillanes, sabihin niya lahat ng gusto niya sabihin. Hindi nyo man siya tatanungin o pipigilan, tatanungin nyo, ano yung mga ebidensya mo, ba't mo sinasabi yan? Diba? Wala akong ganun. Basta pagka pambanat kay Digong, dire-diretso lang ho. Wala akong makakapigil sa mga individual na gusto magsalita ibang klase. here comes si Peter Lim, who was identified as one of the drug lords. Pero same triad nila Michael Yang, kaya hindi nila mapatay, pinaalis na lang. No? Same Kunyari, triad. nung nape-pressure, finailan po ng kaso, pero anong ginawa ho? Dinismiss. Despite the evidence. Tapos anong ginawa ho dun sa prosecutor na nag-dismiss, pre-nomote na judge? We have documented all this. Kaya we followed yung sequence ho. Kaya hindi kami mabobola ng mga ganyang parang seryoso. At kaya ho maraming nalilito na parang talagang gusto niyang ayusin lang talaga yung illegal drugs, pero hindi. Former Senator Trillanes, yes. Can you just... just one more point, Mr. Chairman. Yes, yeah. Ito na lang po. We're Then, going Mr. Chairman, off if I may- tangent from Okay, yes. our discussion. If I may, Mr. Chair. Yes, Congressman Fernandez. Para to save time, no, Mr. Chairman, can we have the documents that na sinasabi mo a while ago? So, para lang po makuha namin yung lahat ng Yes. points that you have mentioned. I already submitted to the COMSEC yung When was this? just today, yung nung Okay. present po. Alright, And, thank you. Kon po, yun po, as challenged earlier by Chairman Paduano, na pwede pong imbitahin yung AMLAC, but as I understand, hindi po exempted yung legislative inquiry because sinubukan na po namin yan. Pero exempted ang impeachment. So lalabas po yan eventually din. Nako, Pero yan ang yung habang ombudsman sinasabi po, natin. when they investigated this, they asked the AMLAC, kasi meron silang MOA ng exchange of information, nakuha nila yung mga Ano yun na ho ba? Nararamdaman nyo na ho ba kung saan papunta itong mga pinagsasabi ni Trillian na to? Impeachment. Wag ho tayong magpa-distract. Ang talagang target ho nila, hindi naman si Tatay Digong. Yang si Tatay Digong, oo, sinisirahan nila. Pero ang target ho talaga, ang puntirya nila, etong si Vice President Sara Duterte. Sino ba ba't mo pinasok yung issue ng impeachment? Sino ba i-impeach? Si Tatay, hindi na mai-impeach yan. Hindi na nakaupo eh. Tapos na yan. Di ba? Si BP Sara lang ho talaga ang target netong mga to. Hindi ho si Tatay Digong. Wala, smoke screen lang yan si Tatay Diggs.
kumbaga, stepping stone para masiraan nila itong si Vice President Sara Duterte. Pero yung paninira na yan kay Tatay Diggs, wala naman ho silang mapapala dyan. Kaya, pinupuntirya talaga na itong mga to, ha? Sa kabila ng kaguluhan na yan, ang talagang target nila, tanggol tayo ng tanggol kay Tatay Digong. Pero ang naka-aim ho talaga yung mga walang yang to kay Vice President Sara Duterte. Yun ang script Yan ang script na sinulat nung asong pagala-gala at kahapon talagang nagtatatahol dyan sa TWAD Committee. Mga dokumento na yon, kaya nga po na-validate yung aming mga dokumento. Naku. At ang magpapatotoo po nito, yung tinanggal sa pwesto na totoo si yan. Deputy Ombudsman Arthur Carandang. You can also invite him. Pero ito po yan. Nakita nyo po kanina nung sinabi ni Chairman Suarez na kung pwede siyang pumirma, ano hong ginawa niya, ng gulo siya, no? Pero baka pwedeng ibalik natin doon sa issue na pipirma siya ng waiver. O baka ngayon, nagtutulog-tulugan naman, ho. So, pwede po natin tingnan. Okay lang kayo dyan sa TWADCOM. Okay lang na ganyan. Yung mga, daig pa niya yung congressman. Invited resource person lang siya, pero kung makaasta, sa bagay, no? Kachokarat nyo nga pala yung aso na yan, kaya kahit anong gawin niya dyan, okay lang sa inyo. pirmahin ng waiver pa rin. Mahaba-habang meeting, mahaba-habang meeting ang sa tingin natin pinagdaanan bago umabot sa desisyon na pagsasalitain yung aso na yan dyan sa TWADCOM. Yeah, Senator Trillanes, we'll get to that item later. So I gave you Hindi your man binawalan, chance to speak. Hindi man binawalan. And I will now recognize Congressman Sindanya. Yes, Congressman Sindanya. Thank you. May You've I interrupt? Mr. Chairman. Just one moment. I was not sleeping. I was praying I hope for his soul. I hope I was included in your prayers, former President Nagdarasal Duterte. po ako. Hindi ako nagtutulog. Okay. Yes, Chairman. Pal ka kasi Trililing, yan tuloy. Pagdasal mo na siya, Tatay Diggs. Isama mo na rin si Tamba, si Suarez, lahat na nandyan sa TWADCOM. Pagdasal mo na. No, huli na nila yan, di na sila uulit. Paduano. Mr. Chairman, since former Senator Trillanes has mentioned about the authenticity of such, and he mentioned the name of former Deputy Ombudsman Carandang. So, Mr. Chairman, I move that we will invite former Deputy Ombudsman Carandang on the next hearing, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. There's a motion that we Second. invite former Deputy Ombudsman Karandang. Any second? Duly seconded. Any objection? There being none, motion's approved. Thank you very much. Mr. Chairman, Congressman- I was informed by the COMSEC that the documents that this representation is asking is not a document. It's a video. No. This is the presentation. We got the same one. We can have it reprinted, Mr. Chairman. Yeah, with the permission of Chairman Yeah. Dan. We will give it. Let's recognize Congressman Sindanya, and then we'll move to the next matter because he has been patiently waiting for his turn. Kaninang umaga pa yan nandito. Mamaya na lang ho itong si Kong Akop. Ito na ho munang aso nitong si Risa Hontiveros dyan sa House of Representatives. So pagbigyan muna Pakinggan natin, natin Congressman mga Sindanya. Bagong upo po itong kinatawan ng kanyang party list. So, of course, you have 10 minutes. You may proceed. Magandang gabi po, Mr. Chair. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat. Totoo po yun. Kanina umaga pa, walang tayuan, walang kain. Pero chill lang muna po tayo in the pursuit of truth. Bakit balik o bibig nito? Anong nangyari dito? Hindi kung may kapansanan ka, hindi namin alam, pero balik o bibig mo, Brad. Bakit nakangiwi ka? Nagpa-drug test ka na? Oh. I'd like to begin with a short manifestation on the issue of the death penalty. I have to put on record that Habayan maintains that this is an Hindi porket magaling mag-pronounce, matalino ha. Huwag mo kayong magpabudol dyan sa mga ganyang magsalita ha. Mas mainam na yung pataga-tagalog lang pero nakakapag-isip ng diretso ha. Yung mga ganyan naku. Bibig pa lang, di na type 4 mapagkakatiwalaan. measure. Alam naman po natin na ang karamihan, if not all, ang nasa death row ay laging puro mahihirap dahil hindi nila afford ang mahusay na abogado. Which calls to mind yung mga biktima ng EJK na karamihan ay mahihirap. Kaya nga po marami nagsasabi that the war on drugs is a war on the poor. Since this morning, I was intently listening to the former president. At nung umaga po, during the first interpellation, nabanggit ninyo na kayo mismo ay nagugulat na sa dami ng pinatay at inutusan yung pumatay, pero wala pang kaso laban sa inyo. Bakit po kaya ganun, Mr. Former President? Ewan ko, sir. Ikaw lang ako. Anong nangyari sa bibig niyo tong mama na to? Nasapak ka, di na bumalik Sagot bibig niya. mo?
Marami pong salamat for responding, Mr. Former President. I'll now go to my questions, beginning with, earlier, you have reiterated quite often that you will cooperate. Papayag po kayong maimbestiga at magpaimbestiga sa ICC. Is that right, Mr. President? Matagal ko na silang hinintay, sir. Ako nga ang lilipad na doon kung may pera lang. Sa totoo lang. Mr. Chair, Mr. Former President, the second question is, doon po sa investigasyon na ito sa ICC, papangalanan niyo po ba ang mga miyembro ng Davao Death Squad? Naku. Parang Former ano naman President, tanong yes. na Ako to? yun, sir. Yes. Your response? Can you turn the mic on, please? Thank you. DDS. Sila lang man nagawa ng Davao Death Squad. DDS means Davao Development System. Davao That's the Development. correct term. Yun pala yung ibig siya. Kayo naman, oo. Malisyoso talaga tong ano na to eh. You are abusing the phrase to the detriment of my city. Wala na tuloy pumupunta doon. Still on the issue, Mr. Chair, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon, sa ICC na pangalanan, ang mga biktima ng pagpatay sa Davao, ng DDS, however you call it, simula nung kayo ay mayor, hanggang sa kayo po ay maging presidente? Hindi ako gumagawa ng listahan, sir, kung sino ang namatay. You have to go to the register of, what's it? Civil registrar. At sa, maybe sa police. Huwag ako sa akin, hindi ako bookkeeper ng, para sa namatay ng mga tao. Mega love shoutout ho muna kay Maria Luisa Gabon. Maraming salamat ho sa 100 Hong Kong dollars. Mega love shoutout. Mamaya ko na ipakita yung super text ni Madam. Kung umabot ho kayo sa bahagi ng video natin na to, hindi pa ho kayo nakasubscribe, i-click nyo na ho yung subscribe button dyan sa baba. Next question, Mr. Chair, Mr. Former President, willing po ba kayo na doon sa investigasyon na yon, magsalita tungkol sa paggamit nyo sa PNP bilang inyong death squad through the reward system? Yes, I will answer questions about DDS. But I have never said that I am willing to admit the existence of DDS to kill people. In that investigation, Mr. Chair, Mr. Former President of the ICC, willing po ba kayong banggitin kung sino-sino ang nasa drug war at a drug war watch list ng Malacanang at ng police? Magalit pa ako, sir, kung hindi nila gamitin. Totoo lang. I would be totally disappointed kung hindi nila gamitin yung listahan kung nasaan yan. And the people that they think could shed a light to the extrajudicial killing that happened in this country. Mr. Chair, Mr. Former President, dahil willing kayo magpaimbestiga, naniniwala po ba kayo na kayo ay entitled to due process? Eh, natural. Mr. Chair, Mr. President, bilang akusado, naniniwala po ba kayo na you and your co-accused deserve a fair day in court? I am not an accused. And you are, whoever you are pointing to as the other accused. So I cannot answer your question intelligently. Mr. Chair, for an intelligent answer to the question, perhaps I'd like to direct this question to Attorney Chel Jokno. Attorney Chel, ano po ang rights of the accused sa ICC? Oh, ayun, kailangan mo nang makausap yung kaibigan ng amo mo. Ha? Ano yan? Akbayan, kay Risa yan. Kailangan yung kausapin si Chel Jokno para yung naratibo ng pagtatanong mo, matutumbok itong si Tatay Digong. Mega love shoutout, Ma'am Maria Luisa Gabon. Maraming salamat. Mega love shoutout. Thank you ho, dyan sa 100 Hong Kong dollars, no? Napakalaking bagay ho yan para mapaganda pa natin yung ating mga ginagawang reaction video dito sa PH Update. Mabuhay ho kayo. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Tuloy. Parehas lang po sa mga karapatan ng isang akusado dito sa atin. The right to fair trial, the right to due process of law, the right to remain silent, the right against self-incrimination, the right to confront witnesses and cross-examine them. Halos magkatumbas po yan. So kung magkatumbas po, kasama po dito, Mr. Chair, Mr. Attorney Jokno, yung they are innocent until proven guilty. Yes, the presumption of innocence also, yes. Thank you very much, Attorney Jokno. I'd like to end this very quick round of questions with this short manifestation, a reflection perhaps. Medyo nakakabagabag po na yung mga biktima ng EJK ay hindi na-afford nung parehong treatment na makukuha ng mga kakasuhan at kinasuhan sa ICC.
Hindi po ito in-afford sa lahat ng pinatukhang, lahat ng nasa watch list. Hindi man lang nakatapak sa korte, hindi nagkaroon ng fair day in court. Nahatulan agad. At nahatulan ng guilty. Are Ito you... pong mga makakasuhan po, I'm not yet done, Mr. Former President, Mr. Chair. Napakaswerte po. Should Anak ng tokwa, oh. Paano magkakaroon ng fair day in court ang mga pinagtatanggol mo dyan, Brad? Yung mga yun, nanlaban, bumunot. Anong gagawin ng mga pulis natin? Bumubunot sila. Teka lang, bibigyan namin kayo ng fair day in court, ganon. Ganon gusto mo? Kailangan muna kayong malitis, ganon gusto mo, sir. Paano yung mga pulis natin ang pumlakda sa daan? Okay lang sa inyo yon? Nanlalaban nga yung mga yan. Pagka kasi, itong paulit-ulit nating pinapaliwanag dito sa PH Update. Pagka yan, illegal na droga, pagka pinasok nyo yan, mga bangag ho yung mga nakaka-enkwentro nyo dyan. Wala ho sa tamang kaisipan. Ngayon, itong mga to, nag-a-assume sila na itong mga bangag na nasa kalye, na kung saan may daladalang mga bakal, pagka ho merong nakitang pulis yan, mga praning na yung mga yan, automatic ho, papasok sa utak ng mga yan, huhulihin sila. O, kumbaga, tinatrabaho na sila. Talagang makikipagputukan ho yung mga bangag na yan. Ngayon, pagka nakipagputukan sila sa mga pulis, yan ang mga pulis, well-trained yan. Profession ho nila yan. Every day, every week, meron hong training yung mga yan na nagpapaputok sila. Sa tingin nyo, itong tulak at itong araw-araw na may training sa paghawak, pagkalabit ng gatilyo, sinong mananalo sa dalawang to? Natural, mga pulis mananalo dyan. Profession nila dyan, expert sila dyan Di ba? Ngayon, ano nga asahan mo dito sa mga kriminal na talagang paplakda sa daan yan? Ngayon ito, iniiyak-iyak nitong baliko ang bibig na to. Kesyo, bakit daw? Buti pa itong si Tatay Digong magkaka-fair day in court. Yung mga nagurgur sa EJK, hindi talaga. Kasalanan nila yon. Hindi na kasalanan ni Tatay Digong yun. Kasalanan na nung mga bangag na bumunot o nanlaban, kumuha ng tubo o kung ano pa man, para masaktan yung mga pulis na aaresto sa kanila. Ganun lang ho yun. Ngayon, pagka kayo, sir, ito, payo ko sa inyo, pag nakakita kayo ng pulis, manlaban kayo, okay? Para dun sa pulis na makaka-enkwentro nyo, sampalin nyo na lang ho ito para yupi yung bibig, para dumiretso na lang. the former President face the ICC na hindi niya mararanasan ito dahil makakaranas siya doon ng due process na ipinagkait sa mga biktima ng tukhang at extrajudicial. Tanga ka ba? Hindi pinagkait. Hindi nila pinagbigyan ng sarili nila na makatanggap ng due process na sinasabi mo. Hindi kasalanan ng pulis kung... Anak ng tawa. Kahit ako pulis nakita ko, bubunutan ko talaga. Tututasin ko kung ako pulis. Ganon gagawin ko. Papauna ako? Meron pamilyang naghihintay sa akin pag uwi ko. At yun ang pinanumpaan ko. At yun ang trabaho ko na iginawad sa akin. Yun ang pinasok kong trabaho. Magpapauna ako? Naku, kahit nakamukha mo pa yung mga drogista, talagang itutumba ko kung sakaling pulis ako. Kung sakali, hindi tayo pulis. Kaya, hindi tayo man tutumba. Killings. That would be all, Mr. Chair. As promised, I will not consume my time. I will respond by saying, sir, that I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC. At saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. Libre yan. Baski nag-handcuff ako, I would be very willing to go there. Anytime. Totoo yan. Sa edad ko na ito, I'd rather spend maganda ang prisuhan doon, sir. Komportable. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Parang nag-search na si Tatay Dig siya. Parang talagang... Alam ko, maganda doon yung mga kulungan doon, parang nasa hotel. Thank you very much, Congressman Sindanya. Wala haggard na silang lahat, pagod na silang lahat. Tingnan nyo naman yan. Maging yung si Akop, wala na rin. Yan si Akop, napaka-energetic niyan sa pagtatanong at saka yan si Paduano. Wala silang napala, nagmukha lahat silang anga. Ayun na nga mga kababayan. Dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Again, mag-ingat kayong lahat para doon sa mga OFW, yung mga kababayan natin talagang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Mag-ingat kayo para doon sa mga kababayan naman natin nasa Pilipinas na hindi pa nakapag-subscribe. Ano pag ginagawa nyo? Libre lang yan. Ako na bahala dyan.
Sagot ko na yan. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.